Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakabagbag damdamin na video message ni VP Sara. It's a Christmas message addressed to frontliners, sundalo, police, bombero, doktor, nurses, health workers, disaster response personnel, at lahat na first responders, emergency personnel na hindi makapag-celebrate ng Christmas sa kani-kanilang pamilya kasi sa tawag ng tungkulin dapat doon sila sa trabaho. At ako, natatats ako dito dahil I was once like these frontliners. Medyo maiyak-iyak na naman ako. Pakinggan natin itong taus-pusong video message ni VP Inday Sara. Mga mahal kong kababayan, habang nadarama natin ang init ng panahon ng Kapaskuhan, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat at taus-pusong pagbati sa inyong lahat na aming mga frontliners. Mga sundalo, pulis, bumbero, doctors, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first responders, emergency personnel at mga quick response teams at iba pa na nagdiriwang ng Pasko na malayo sa inyong mga mahal sa buhay dahil sa inyong trabaho. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa, at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsiservisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa inyo ng lakas at ginhawa, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at pasasalamat na nararamdaman namin para sa inyo. Anuman ang distansya na naghihiwalay sa atin. Ti serbisyo yo ket maysa regalo nga agipakita iti ayateyo para iti pagilian tayo ken dagiti kababayan. Magpabiling kamo nga luwas ug lig-on gikan kanamo ang respeto ug pasalamat. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Marami pong salamat, VP Sara. Daman-dama ko ang kanyang sinseridad sa pagpapaabot ng mensahe ng Kapaskuhan sa mga frontliners. Actually, itong mensahe ni VP Sara, 3 video ito eh. Isa, yung pangkalahatan. Kahit hindi ka frontliner, mayroon siyang mensahe. Pangalawa, yung sa mga OFWs na nalulungkot din na hindi kasama ang mga pamilya, mga Filipinos living abroad. Then pangatlo, itong mga frontliners na kasama ko, sundalo, na ilang taon ko rin yan naranasan na walang malayo ako sa pamilya. Kaya itong ating Vice Presidente, siyang leader eh. Makarelate siya talaga. I-compare ko, si Pangulong Marcos, meron din siyang Christmas message. Kailang isa lang, pangkalahatan. Kung gusto nyong panoorin, ang link nitong Christmas message ni PBBM, ilagay ko sa description box. Hindi ko mai-upload dahil may copyright music. Nako, yung kay PBBM, pampapogi. Bakit? Kasi, kita mo yung mukha niya sa few seconds, mukha niya, mamaya, mga eksena ng mga picture, videos, na ipinapakita, meron silang ginagawa ni First Lady. Wala, pampataas rating. Tapos yung mensahe niya, highfalutin words, wala sa puso. Nakakainis nga eh, yung ganong mensahe. Tapos isa pa, makaya niyang magbigay ng Christmas message. Nakaya niyang nagbigay ng message nung Halloween, multo message.
nainis ako. Wala man lang siyang kaminsa-mensahe nung nabomba yung Marawi nung nagkalindol tayo. Kaya nabubwisit ako. I'm so walang dating sa akin yung mensahe ng presidente. Samantala dito kay Vice Presidente, nakikinig ako, binabasa ko, maiyak-iyak ako. O ito, yung second paragraph niya. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa, ang inyong pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotekta ninyo ang ating bansa. Pumasok ako sa serbisyo na 1983, nasa ako Mindanao 85, March 1985. Nako, ilang taon yan, tinyente hanggang kapitan ako, every Christmas. Wala ako sa pamilya. Kasi every Christmas, December 26, mag-anniversary ang Communist Party of the Philippines. Nako, full alert kami yan. Todo operasyon yan. Kasi pag hindi kami mag-operasyon, ang NPA naman, sila ang aatake, lulusob yan, para meron silang celebration sa kanilang anniversary. Kaya paunahan yan. Kaya ilang taon ko yan naranasan, aking Christmas nandun sa bundok. Malayo ako sa aking pamilya. Medyo nakaginhawa na ako nung major ng aking ranggo. Nag-occupy na ako ng mga posisyon na hindi na kailan sa bundok. Yun na, nakapahinga. But halos 10 taon. And as I speak now, tamang-tama itong mensahe ni Vice Presidente. Mayroong inkwentro sa Bukidnon, Malay-Balay, Bukidnon. Mabuti na lang, walang nalagasan ating tropa. Safe sila. Walang report. Ito rin, nakakalungkot, siyam na Pilipino, mga NPA na ni-recruit nitong mga Makabayan Black. Yan, si Castro, Manuel, Brosa, sila mga recruiter niyan. Siyam na mga kabataan nabawian ng buhay. And as I speak now, tuloy-tuloy pa rin yung pursuit operation. Napakasakit. So, sundalo ang hindi makapasko yung mga rebelde dahil niloko sila ng mga komunista. Hindi rin makapasko with their families. So, yun po ang 55 years na po ang Communist Party of the Philippines. Kasi December 26, 1968, sinimulan ni Joma Sison ang kanyang partido. Natigok na si Sison, diyan pa rin yung partido niya, kailan naghihingalo na. Napakaganda yung nasimulan ni PRRD. Dahil una, pinagbigyan niya. Okay, sige, mag-usap tayo. Baka ma-resolve itong problemang ito. Nag-usap nga. Habang nag-uusap, nagtra-traidor naman yung mga NP, ambos, kaliwat kanan. So halos 2 taon na usapan, peace talks. Kinancel ni PRRD, tapos all-out war na. All-out war at the same time, NTF-ELCAC. Ayan, localized peace talks. Kaya nagbunga po ito ng maganda. Ngayon paubos na, mangilan-ilan na lang ang armadong NP sa bundok. Ito na naman ang nagmamagaling na tambaluslos at kuting makipag-peace talks na naman. Kaya, alam mo, sinasabi ko dito, yung sentimento ng mga active soldiers, galit sila sa peace talks. Kaya, yung galit nila sa peace talks, dinadaan, focus, military police operation. Kaya nagkaroon ng inkwentro kanina para hindi makapag-celebrate ng maigi ang mga komunista. So, maraming salamat po, BP Inday Sara, sa iyong taus-pusong mensahe para sa mga frontliners. So, hindi lang sundalo pati na rin yung mga doctors, mga
emergency responders, lahat yan. Mga bayani sa ating bayan. So, ito, another mensahe ng Vice Pangulo, mamaya ano ko rin yung OFWs. So, bakit kailangan niyang yung bigyan ng special message ang OFWs? Kasi nalulungkot din yan eh. Kaya mamaya ko na lang i-upload at magbigay ng reaksyon. So, meantime, enjoy our Christmas with our families. Habang ating mga sundalo kapulisan, yan, ginagawa ang tawag ng tungkulin, hindi makapag-Christmas. Salute to all men and women in uniform serving our country.